Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, alam niyo po, maraming mga promises na pinanghahawakan natin, maraming mga pangako ang Panginoon na merong nagkaroon na ng manifestation. Nangyari na, meron pa namang mga hiniintay natin na hindi pa naman nangyayari. Amen. Sabi ko po sa inyo, merong purpose yung ating pag-aantay. Okay? So, now, pero papaano nga ba maghintay? Ito po ito, marami sa atin siguro nangyayari ito o marahil lahat tayo. Papaano mag-aantay kapag nakikita mo sa paligid mo, yung mga kasabay mo ay na-enjoy na nila yung promise? Papaano mag-aantay kapag ang lahat ay pinagpapala, ngunit ikaw na lang yung hindi pa? How to wait well when everyone but you is getting blessed? Na-experience nyo? Ano ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam nung sabay naman kayo nag-pray? Yung siya sinagot na, ikaw hindi pa. You know, church, I can understand the painful feeling of having to wait on God when it seems like everyone else is getting blessed. Pero ikaw hindi pa. Di ba? Napakarami nating kwento na magsasabi, parang pastor, pangalanan mo na lang nga kaya ako. Parang ako yan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ako yung pinag-uusapan. Amen. Sabay naman tayo nag-pray, pero ba't yung sa'yo sinagot na? Sa akin, hindi pa. Napakaraming stories. For example, di ba, sa mga youth natin, yung mga newly graduates nitong batch na itong taon na to, di ba? Yung iba may trabaho na, ikaw wala pa. I know the feeling, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, naintindihan ko yung painful feeling na nakikita mo sa paligid mo, parang sila secured na, ikaw hindi pa. Yung mga kabats mo, may asawa na, ikaw wala pa. Diba? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sinagot na yung prayers nila, pero ikaw hindi pa. Pakiramdam mo tuloy, you're stuck and everyone else is moving forward. So ano ang gagawin mo? Ano ang dapat mong gawin when everyone else seems to be getting blessed but you? Nakikita mo everyone is moving forward but you're still waiting. Pakisabi nga po, waiting. Alam nyo, napakaganda nung kanta rin natin kanina, no? When we were singing yung lyric nung This is how I fight my battles, no? Paano nyo ba pinafight yung battles ninyo? Sabi ko, Lord, ako, one way of fighting my battle is waiting. Pero sa totoo lang, parang mahirap sa atin yung mag-antay. Tama ba? Sino ba dito yung hindi ako okay lang, gustong-gusto ko talaga mag-antay. 'Di ba? Very fast-paced na yung ating pong itong mundo natin, 'di ba? Gusto natin lagi mas mabilis yung internet natin, 'di ba? Gusto natin laging automatic 'yan, 'di ba? Kaya nga nauso na yung washing machine na automatic. Diba, may microwave na, meron na mabibili sa supermarket, sa mga grocery na mga talagang mga foods na automatic na mabibili mo at makakain mo kaagad. So I want to share kung paano nakatulong sa akin personally itong mga principles na to of waiting at nung nalaman ko by heart yung purpose in waiting. And I pray, mga kapatid, na this message will encourage your heart at makita mo the bigger purpose in your waiting.
Okay. So papaano nga ba? How to wait well when everyone but you is getting blessed? Magsalita ka man o hindi, tingnan lang kita. Alam ko, kasama ka dito. Diba? Minsan nagtatanong ka, Lord, bakit ganun? Bakit sila meron nun? Bakit ako wala pa? Diba? Amen? Hello? So kung hindi po nangyayari sa inyo to, pwede na po kayong bumalik next Sunday. Pero kung nangyayari sa inyo to, dyan lang po kayo, pulang kayo dyan. Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano talaga nakatulong sa akin ito. Okay. So church, how to wait well when everyone but you is getting blessed? Number 1. Church, number 1, believe that God is still working. Hebrews 11:1. Remember this passage. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So, first, you must believe. Church, this is very important. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong paniwalain yung sarili mo na may ginagawa si Lord. Diba? While waiting, kailangan maunawaan mo na si Lord hindi natutulog. Meron siyang ginagawa. Okay? And this is very important. Believe that while you are waiting, God is still working. Hindi ka nakalimutan ni Lord. Diba? Kasi baka akala mo, bakit ganun? Bakit sila sinagot na ako, hindi pa? Bakit sila ganun meron na? Ba't ako wala pa? Nakalimutan na ba ako ni Lord? Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka nakalimutan ni Lord. Hindi ka nakalimutan ni Lord. Church. Now, ito po, have you ever tried to plant a seed? Di ba? Meron ba dito mga green thumb? Nasubukan nyo na bang mag-plantito o plantita? Di ba? Nasubukan mo na ba yung pagtanim mo, araw-araw, tinitingnan mo kung may nangyayari? Di ba? Araw-araw, binabantayan mo yung seed. Binabantayan mo yung tanim mo. Di ba? And then, you become frustrated when you see no evidence of growth. Di ba? Napofrustrate ka, parang walang nangyayari. You prayed and it seems God is silent. Di ba? And it might seem like nothing is happening at all. Walang nangyayari, ba't ganun? And then, ako, personally, I realize, just because, church, listen just because I couldn't see the result, immediately doesn't mean that God is not working. Hindi nangangahulugan na wala ako nakikitang result immediately, hindi nangangahulugan na hindi siya kumikilos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it is very important to believe first that God is working. May ginagawa ang Panginoon. And that leads to number 2. Work is happening behind the scenes. Diba? Now, church, sino sa inyo magsasabi na may mapapala sa pag-aantay? Merong mapapala sa paghintay. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga pinlant mo, yung mga ginawa mo, di ba? After some time of waiting, nakita mo yung fruit of your labor. So, ibig sabihin, magbubunga ang lahat. Magbubunga din ang lahat ng pag-aantay natin. So, it's the same when we're waiting on God to fulfill a promise to us. So, it may look nothing is happening, but really, work is being done behind the scenes. Church, may ginagawa ang Panginoon. At very important po yun. Very important yun. Kasi, marahil siguro, ito, personal experience po ito. Balikan mo yung prayer life mo. Di ba? Marahil po, in season of waiting, baka naman may inaayos pa ang Lord sa heart mo. Baka naman may binibuild pa si Lord sa character mo. Or ini-increase niya lang yung faith mo. Or if you're praying for someone, meron ba dito? May pinagpe-pray niya yung kanyang someone? Yun, no? Buti pa si brother. Pwede ba natin malaman mamaya kung sino yan?
If you're praying for someone, ibig sabihin, meron kang taong pinagpe-pray. Kasi di ba, gano'n naman talaga, di ba? Sabi ko nga, even sa pag-aasawa, talagang pinagpe-pray talaga yung magiging partner mo. Pinagpe-pray yan, okay? Now, if you're praying for someone, listen dyan medyo matatagalan si Lord. Hindi dahil sa hindi kaya ni Lord. Because if you're praying for someone, it involves free will. Hindi naman pwedeng puwersahin ni Lord yung tao na yon na pinagpe-pray mo. 'Di ba? Pero kino-convict na ni Lord yon. 'Di ba? It involves free will. Kung material thing lang hinihingi mo, easy lang naman kay Lord yun eh. Kasi wala namang feelings yun, walang free will yon. Amen? So, kaya napansin mo minsan pag may pinagpe-pray kang tao, medyo matagal. Kasi it involves free will eh. 'Di ba? Now, kaya nga sabi sa Isaiah chapter 60 verse 22, marami dito favorite ito, kung saan ko na nakikita na itong verse na to eh. Sabi na Isaiah 60:22, at the right time, the Lord will make it happen. So ibig sabihin sa Tagalog, sa tamang oras, ang Diyos ang magaganap nito. Now, so let's briefly put in this verse into context. Isaiah 60, yung context po nito is a prophecy about Israel's future glory after a long period of struggle. So talagang dumaan talaga sila sa struggle. So marami sa atin, kung nakaka-relate dito, talaga parang ang tagal na natin nag-struggle, di ba? Dami mga problema, pagsubok ng mga pinagdadaanan. The same with ang bayan ng Israel. Merong prophecy na after ng kanilang mga struggles in life, di ba, dadating yung panahon, yun yung Isaiah 60:22 eh, dadating yung panahon na yung future glory at mawawala yung kanilang mga struggles. Okay? So, pangako ng Panginoon na sila ay i-restore completely. Kaya in verse 22, sabi ng Lord, at the right time, ibig sabihin, meron talaga nakatakdang panahon in His time, in its proper time, at the right time, the Lord will make it happen. So, when it's time for Israel's promise to be completed, di ba, yung pangako ng Panginoon na restoration or revival to be fulfilled, of course, God will not delay it. Kasi yun yung time ng Lord na ipinangako niya. So, of course, hindi niya i-delay yun. So, yung mga promises ng Lord, it will happen quickly. So, likewise, mga kapatid, when it's time for God's promise sa'yo to be fulfilled, church, hindi yun madidelay. Akala lang natin, Lord, parang delay ata yung sagot mo. Pero totoo nun, hindi po delay yun. Yun yung proper time ni Lord. Okay? Because God is always right on time. It might seem like nothing is happening, pero God is doing His job. God is working behind the scene. Okay? God is doing His job, and your job and my job is to believe that God is working even when you can't see the evidence. Yun trabaho natin. Ang trabaho natin, maniwala. Okay? And that is faith is all about. Di ba? Sabi nga ng faith kanina, di ba? Ano sabi ng Hebrews 11:1? Ang sabi, ito yung faith is the assurance of things hoped for, inaasahan natin. Kahit hindi natin nakikita. Yun ang pananampalataya eh. Church. So ang trabaho natin mga kapatid is, yung maniwala tayo that God is working behind the scene. Hindi po siya delay. Kasi hindi naman delay kung timing ni Lord. Amen? So, and it goes to number 3. Alam mo ba na ang life ng bawat isa sa atin, meron tayo kasing blueprint na tinatawag eh. Yung Jeremiah 29:11, it's God's plans. And sabi nga sa number 3, trust that God's plans are good. Mabuti lahat ang plano ng Diyos sa atin. Okay. So, Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for your welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So marami mga tao, they argue about Jeremiah 29:11. Sabi nila, it's not a personal promise for believers today. Well,
this promise was specifically given to the nation of Israel. And syempre, naniniwala tayo as adopted children of God, it extends to us too. Para sa atin din itong mga pangako na to. Kasi alam naman natin yung karakter ng Panginoon, di ba? Ang karakter ng Panginoon is to give us future. Ang plano ng Panginoon sa atin lahat ay mabuti. Di ba? Pwede bang ang plano ng Diyos lang, mabuti lang sa bayan ng Israel at hindi sa atin? So, this promise extends to us too, mga kapatid. So, when Jeremiah wrote these words of prophecy, Israel was still in Babylonian captivity. Imagine niyo nung ibinigay niya itong prophecy na to, nasa captivity ang bayan ng Israel. Okay, so, God affirmed His promise that after 70 years, okay, He would bring them out of slavery and back into their own country. So yung promise ng Panginoon. And He was reminding them that His plans towards them were good and most definitely not evil. Yun yung promise ng Lord eh. Mabuti, lahat mabuti, and not definitely evil. So, though alam nila na they would be waiting for 70 more years. Kasi sinabi na ng Lord, okay, 70 years ang aantayin ninyo. Buti nga di ba? Buti nga sa pag-aantay, mas maganda yung alam mo kung kailan dadating eh. Ang mahirap, yung mag-antay nang hindi mo alam kung kailan dadating. Pero dito, alam nila na kailangan nila mag-antay ng 70 years after ma-fulfill yung promise. So, they need to be confident na ang pangako ng Panginoon sa kanila were good and true. So, yun yung purpose in waiting. Na habang naghihintay tayo at alam natin na may pangako ang Diyos sa atin, isipin natin na mabuti ang plano ng Diyos sa akin eh. Doon nagwe-wait ako, kung inaakala kong delay yung pangako ng Panginoon, pero hindi po delay eh. Yun yung panahon na ibubukas ng Lord yung pintuan para sa'yo. And that leads to number 4. Number 4, God isn't making you wait to harm you. Di ba? Parang kasi minsan naiisip natin, ba't ganon? Parang pinaparusahan nata ako ng Diyos. Parang lahat sila natanggap na nila yung pangako, natanggap na nila yung regalo, di ba? Pero bakit ako? Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Dumating ka ba sa ganung point? Di ba? Pinaparusahan ba ako ng Lord? Ba't parang sila parang sila ay favorite, parang ako hindi. Ang sabi ng Bible, God is no respecter of any person. Wala namang favoritism si Lord eh. So likewise, mga kapatid, you can wait well by trusting that God's promises are totally and completely good. Okay? God isn't making you wait to harm you. Hindi ka pinag-aantay ng Diyos para saktan ka lang or make you suffer. You may be waiting for a long time. Parang pakiramdam mo nga, sabi nga, parang wala na, parang nag-iisa ka na lang. Kasi nga, yung lahat naka-move forward na, ikaw hindi pa. Pakiramdam mo, you're alone, you're all alone. Pero ang buong katotohanan, church, God isn't making you wait to harm you. Hindi eh. Meron talagang purpose in waiting. So, tingnan nyo. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, di ba? I will never leave you nor forsake you. Ngayon pa nasa midst ka ng pinagdadaanan mo, tapos doon ka pa iiwan ng Panginoon. Di ba? Hindi man natin fully maintindihan why God allows us to wait so long, but we can be certain that despite the waiting, His plans are good. Gets nyo? Na kahit naghihintay ka nga na medyo natatagalan, pero isipin mo na lang, may magandang plano o may mas magandang plano si Lord para sa iyo. Nakuha nyo? Pero dumating ka na ba dun sa ganong thought o realization na mas pinaniwalaan mo na kaya ka naghihintay kasi merong mas magandang plano si Lord? Perhaps, kaya hindi mo pa nare-receive yung promise because God wants you to take
you through a process of preparation. You remember yung message natin naman nakalipas na linggo? Kaya ka nag-aantay o pinag-iintay ng Lord kasi dumadaan ka pala sa process ng preparation. Pine-prepare ka ng Panginoon. Nga lang, church, sometimes yung process can be painful. Kasi siyempre, pagka pressure ka na, painful na yun. Talagang, di ba? Lord, nasa na ba yung pinag-pray ko? Di ba? Tapos nandyan na sa paligid mo, nakikita mo, lahat na nakamove forward, ikaw na lang hindi. So the process can be painful, but if we don't walk through it, di ba? Kailangan natin pagdaanan yung proseso para maintindihan natin, malaman natin kung ano ang dapat gawin pag nandoon na tayo sa pangako. You remember the story ng bayan ng Israel? When Israel walked through the wilderness, tinuruan sila ng Panginoon. Ano itinuro ng Panginoon sa kanila? Bakit sila tumagal doon sa wilderness? Na instead of 11 days, tumagal sila ng 40 years. Pero may purpose pa rin ng Lord. Bakit sila tumagal doon? Siyempre, besides doon sa kanilang stubbornness, disobedience, disbelief, di ba, yun pa yung mga dahilan ba't nagpatagal sa kanila. Pero ginamit pa rin ng Lord yung opportunity na yon para tunuruan sila na mag-trust at mag-depend sa Diyos. Hindi mo ba nauunawaan, hindi mo ba naintindihan, church? Nare-realize mo ba na habang ikaw ay dumadaan doon sa problema, sa pagsubok mo, mas lalo mong naiintindihan at mas lalo kang nagdedepende at nagtitiwala sa Diyos? Nagets nyo? Yun yung sinasabi natin. Sometimes it can be a painful process. Pero may tinuturo ang Diyos. May tinuturo ang Diyos. Kasi, church, mas nasanay tayo na nagdedepende tayo sa iba, lalo na sa sarili natin. Yun pala yun yung inaayos ng Lord. Kasi anak, kailangan mo magdepende sa akin. Huwag kang magdepende sa iyo, sa sarili mo. Gets nyo? Kaya ngayon, tinuruan ng Panginoon, during the time na nandun sila sa season ng wilderness, tinuro ng Lord sa kanila is to trust Him and to depend on Him. Wala silang ibang aasahan. Imagine mo, nandun ka sa disyerto, nandun ka sa desert, walang tubig. Walang pagkain. Di ba? Anong aasahan mo dun? Gets nyo? Anong aasahan mo sa wilderness? Wala na nga pagkain, marami pang scorpion, marami pang ahas. Wow. So ang ginawa ng Lord, He gave them commandments. Commandments to guide how they would live in the promised land. May preparation. Pine-prepare ng Lord para pagpasok nila doon sa lupang pangako, alam nila kung anong gagawin. Anong gagawin? Patuloy ka, mag-trust at magde-depend sa Diyos. Kasi sabi din ng Bible is, di ba? Kasi ang problema, when you are filled, di ba? Pag sinagot na yung prayer mo, pinagpapala ka na, nakakalimot na ang tao sa Diyos. Tama. Di ba? Yung example na lang, gutom na gutom ka na, tapos nandiyan ay pagkain, nakalimutan mo na mag-pray. Ba, nung tapos ka na, umiinom ka na, di pala ako napag-pray. Amen, Lord. Gets nyo? Di ba? May process eh. Tatandaan mo ito. Ito, malinaw dapat sa ito. Anak tayo ng Diyos. Meron tayong amang Diyos na nasa langit. Ang by nature, ang magulang, hindi magpapabaya sa anak yan. How much more yung tatay natin sa langit? Sabi nga ng Bible, kung yung mga tatay nga dito, yung mga magulang nga dito sa ibabaw ng lupa, gagawin nila lahat para ibigay sa kanilang anak yung kanilang pangangailangan, how much more yung ama nating nasa langit? Nga lang, sabi ng Lord, kailangan kitang i-prepare. Kailangan kitang i-prepare bago mo ma-receive yung pangako. Para alam mo kung anong gagawin mo. Diba? At ang pinaka-importante doon is, church, yung patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. Diba? Nagtitiwala tayo at nagdedepende sa Kanya. So, the purpose in your waiting is, in their season of waiting, alam naman natin, ang bayan ng Israel, they learned just how much God loved them. Isa yun sa mga natutunan nila nung nandun sila sa wilderness. Imaginein mo, church, sabi ko nga po sa inyo kanina, ano bang meron sa disyerto?
Yung mga nakapag-work dito sa Middle East or nakapag-travel ka na sa Middle East, alam mo itsura ng disyerto. 'Di ba? Alam mo na talagang wala, cactus lang ang makikita mo ron. Walang tubig, wala kahit ano. Church, doon yung process ng bayan ng Israel, natutunan nilang magdepende sa Diyos. Kasi wala kang ibang aasahan. Walang ano doon. Walang landers doon, walang SNR doon, church. Walang tindahan doon. 'Di ba? So kung ganun, nandun ka sa ganung sitwasyon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? Nandun ka sa gitna ng disyerto, ng wilderness, kanino ka aasa? Pero itinuro ng Lord yun sa bayan ng Israel. Diba? In the process, tinuro sa kanila yun. Tingnan nyo isa pa natutunan nila, mas naintindihan nila na mahal sila ng Diyos. You know why? You remember the story? Imagine mo, sabi ko nga po sa inyo, walang supermarket dun. O diba? Pero yung pagkain nila, bumabagsak galing sa langit. Amen. Ano kaya pakiramdam mo kung kasama ka doon sa population na yon ng Israel, na yung pagkain ninyo bumabagsak sa langit? Amen? And then, tingnan nyo dahil nasa wilderness ka, wala ka namang bahay. Di ba? Wala kang bahay. The only shelter na basa nyo to, habang sila po ay nandun sa journey, naglalakbay sila doon sa desierto, sa wilderness, nandun sila, para hindi sila mainitan. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-provide ng clouds. Na-imagine nyo na yon? Na-imagine nyo yung habang naglalakbay ka, may sumusunod sa yung cloud, payong, para hindi ka mainitan? Na-realize nila, grabe yung pagmamahal ng Diyos. So, during daytime yon. During nighttime, dahil malamig naman ang panahon, anong ginawa ng Panginoon? Hindi na clouds yung sumusunod, fire na. Diba? Fire na yung sumusunod. Para doon naman, hindi naman sila lamigin. Grabe, no? Pero still, ang tao, skeptic pa din sa Diyos. Grabing miracle yun. Minsan, alam mo, minsan pag nababasa ko tong story na to, paano kaya kung ako ay kasama doon sa journey na yon? Nabuhay ako nung panahon na yon. May matututunan kaya ako? May pag-ibig ng Diyos para hindi ka mainitan dahil naglalakbay ka eh. Para hindi ka lamigin, merong fire. So, tinuro ng Diyos sa kanila yon bago kayo pumasok ng promised land, may preparation. Amen? Church, malapit ka nang makapasok sa lupang pangako mo, pero pine-prepare ka muna ng Panginoon. Amen? Malamang inihahanda yung heart mo, yung karakter mo, kasi baka mamaya, kung ibibigay ka agad ng Lord, baka mawala ka eh. Baka mawala ka. Baka nasa Boracay ka ngayon. Kasi alam ng Lord, hindi Lord, handa ako, ready ako, hindi. Mas alam ni Lord kung kailan ka ready. Kasi siya lang naman nakakita ng puso natin. So sometimes, waiting seasons are made for pruning and pressing so that God can make you into exactly who you're meant to be. Kasi di ba, lagi nga natin naririnig, di ba, kailangan talaga ma-mold ng Panginoon kung ano yung gusto niya mangyari sa'yo so that you'll reach your destiny. Di ba? Kaya yung alam mo sa pag-aantay, doon rin tayo, pinuprun din tayo ng Panginoon eh. Marami, ikaw mismo makakapag-testify, maraming binago ang Lord sa'yo while waiting. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. Maraming binago ang Lord sa akin habang ako nag-aantay. Kasi alam ng Lord, hindi ako makakarating doon sa destiny ko kung ako pa rin yung dating ako. Tama? Kaya pala sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is a new creation. Bago na siya. Kasi kung yung dati pa din, yung dati pa rin si Patrick na mainitin ang ulo, si Patrick na impulsive, baka wala ako sa destiny ko.
ganun ka din. Sometimes your waiting is God's way of pruning us. And sometimes He allows you to remain in the struggle so that you can wrestle through it and come out victorious on the other side. Hindi nyo ba napapansin to? Church tinan nyo ang life May mga struggle on one side, ang dami mong battle on one side, pero on the other side, binibless ka naman ng Lord. Pansin nyo? So, sometimes He allows you to remain in struggle so that you can wrestle through it. Para mapagtagumpayan mo at para matutunan mo. Pero makikita mo naman, God is faithful. Kino-comfort ka naman niya on the other side. Binibless din naman niya on the other side. Pero sabay mo natututunan. So, I believe na experience nyo po yun. And then nakikita mo some doors. Recent weeks, we talk about doors. Some doors that just seem to stay closed no matter what you did. No? Kahit na anong gawin mo, hindi mo talaga magawa. Wala kang magawa. Hindi mo mabuksan talaga kasi talaga si Lord ang nagsara. Yun pala, pine-prepare ka lang. Nandun ka lang sa season of preparation. Diba? Kahit anong gawin mo, hindi mo mabubukas ang pintuan na yan. Pero, church, mind this. Hindi ka nilagay ng Lord dyan para saktan ka lang. Kung nararamdaman mo, Lord, hindi, masakit pero hindi. Merong purpose si Lord, bakit nandyan ka? Bakit ka nag-aantay? Nandyan ka, He kept you there to build your character. Kasi hindi niya pwede i-deny yung pangako niya Church, believe me, ang pangako Though, siyempre, tayo mga tao, medyo, skeptic tayo, medyo, may issue tayo ng trust. Di ba? Kasi kadalasan yung mga taong nangako sa atin, ayun, nakapako na. Di ba? Pero si Lord, hindi ganun Ako, sabi ko nga, I recalled, dumating din ako sometimes doon sa desperation. Minsan nagwe-waver din yung faith natin. Pero it's also encouraging na ginagamit pala ng Lord yung mga time na yon, yung mga pagkakataon nun para i-build yung character ko. Yung character natin. At turuan tayo the true meaning of faith and perseverance. Tinuturuan tayo ng Panginoon completely to depend on Him. Church, kasi alam nyo ito, mahirap kasi ito mahirap ituro ito sa tao. Yung magtitiwala tayo completely sa Panginoon. Kasi nga, akala natin, kaya natin. Di ba? Tinuturuan tayo ng mag-depend sa Panginoon kasi masyado tayong depende sa sarili natin. Kasi nga, tingin mo sarili mo, magaling. Hindi mo na kailangan si Lord. Pero church, alam mo ba, kaya ka nandyan for a reason? Amen? Amen po ba? So, that's the problem. And this leads to number 5. Paano ang gagawin? How to wait well? Parang ako na lang ata nag-iintay. Well, church, glorify God in the waiting. Please, don't neglect to glorify God in your season of waiting. Kung ikaw ay nasa season of waiting, nandiyan ka ngayon, nag-aantay ka. Church, remember, God is still good. No matter how long you have been waiting. Kahit gaano katagal na yung pag-aantay mo, mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Kahit na nga, nandiyan na yung mga pagdududa, well, glorify God in the waiting. Praise God anyway. In Psalms 13, verses 1 and 2, tingnan nyo si David. It seems na si David, kagaya mo at kagaya ko, na meron din siyang iniintay. In Psalms 13, 1, 2, sabi niya, Lord, how long will you forget me? Kasi akala niya nga, kagaya natin, akala natin, nakalimutan na tayo ng Diyos. How long will you forget me? Forever? How long will you look at the other way? Lord, tingnan mo naman ako. Baka sa iba na nakapaling yung mukha mo, Lord. Tingnan mo naman ako. Nakalimutan mo na ba ako?
In verse 2, how long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart? Every day? Lord, ganito na lang ba? Araw-araw ang buhay ko? How long will my enemy have the upper hand? So, dumadating tayo sa ganon. Aminin. Amen? Yung dumadating sa ganitong sitwasyon, pwede ba? Meron ba? Wala, no? Aminin. Kung meron, pwede ba sumigaw ka ng mahinang amen? Meron, di ba? Nagtatanong ka na, di ba? Nagtatanong ka na, Lord, gaano katagal? Lord, ang tagal naman. Di ba? Parang nakalimutan mo na ata ako. Parang araw-araw na lang ganito na nangyayari, Lord. Tapos ito pa, yung mga kaibigan ko pa, o minsan nga yung mga kaaway ko pa, sila pa yung pinagpapala. Di ba? So, David expresses some deep of emotions to God. He asked, Lord, how long? How long will you hide from me? Di ba? How long will my enemies be victorious over me? So, church, maybe you're asking how long to. Maaaring ikaw din nagtatanong ng, Lord, how long? Pero, again, in season of waiting, kagaya po ni David, begin to glorify God despite of your struggle. Don't change the formula. Diba? Lagi kong binibili sa inyo, don't change the formula. Despite of your struggle, glorify God. Trust in His character despite what you see going on around you. Kahit iba yung nakikita mo. Diba? Kasi ang faith is nananampalataya tayo na ang Diyos may ginagawa behind the scene. Diba? So glorify God despite your struggle. Sing to Him. Sabi nga, diba? Worship while waiting. Because God's still worthy to be praised in waiting. Diba? So, paano gagawin ko, Lord? Pastor, paano gagawin ko sa pag-antay? Worship Him. Worship while waiting. Pakisabi nga po sa katabi mo, worship while waiting. Yan. Diba? Glorify Him. Glorify Him. Kahit na nga ikaw ay nag-aantay, akala mo, na-stuck ka na dyan sa ganyang kalagayan. So, worship while waiting. And next, syempre, habang naghihintay tayo, or tayo ay pinag-aantay ng Panginoon, number 6, be obedient to God's instruction. Alam nyo ba sa pag-iintay, it involves obedience? Okay, bigyan ko kayo ng isang illustration. Imagine, gutom ka na. Okay, pumunta ka na sa McDonald's. Yan, gutom ka na. Ang McDonald's ngayon, alam mo, ang McDonald's ngayon medyo sa aming mga kabataan, medyo hirap na kami doon sa kiosk nila eh. Di ba? Kami ngayon, nahanap namin pag wala ng tao, diretso na doon sa cashier. Kunyari, nagmamadali ka, pero totoo, hindi mo alam paano pipindutin yung ano. Di ba? So, imagine it's lunchtime at nandun ka ngayon sa restaurant waiting to order for your food. Di ba? Hindi ka naman po pwedeng dumiretso at lampasan mo yung pila. Okay. Kung nasaan ka nakatayo, probably, nandun ka, naghihintay ka ng opportunity mo. Okay. Naghihintay ka ng time mo. Hindi nga lang doon sa pagpipila. Minsan, na-experience ko, kasi kaya McDonald's na yan. Kami dalawang mag-asawa, okay, sige. Pindot ako, order ako, pindot. Lumabas ngayon yung papel. Lumabas yung papel. Okay, good na. Upo na ako. Kung mga 10 minutes na kami naghihintay, sabi ko, ba't wala pa yung number ko doon? Yung pala hindi pa ako bayad. Kailangan pala magbabayad ka muna. Tama, bayad ka. Para ngayon, ma-process nila yung order mo. So, yung sinasabi ko mga kapatid is, in order for you to order for your lunch, kailangan mong pumila at mag-antay. Tama. Diba? Mag-aantay ka talaga. And kahit na nga everyone wants to eat, they need to adhere to those instructions. Wait for your turn. Amen. So if you're waiting on God to fulfill a promise to you, at sinabi niya, wait, likewise, wait. Pag sinabi niyang go, then go.
Alam niyo, naalala ko tuloy yung alaga ko kasi winawalk ko yung aking, yung baby dog ko. Winawalk ko. Pag tatawid kami, buti pa yung aso marunong Pag tatawid kami, stay wait, tatawid tayo. Wait lang. Yeah, wait lang. Talaga naghihintay siya ng wait lang. Pag wala nang sasakyan, okay, go. Takbo na kami pareho. So, church, yung instruction is very important. Waiting involves obedience. Because obedience is better than sacrifice. You remember the passage, 1 Samuel chapter 15, verse 22-23? Sabi dito, behold, to obey is better than sacrifice. Kukwento ko sa inyo bakit nagkaroon ng ganitong passage dito. And to listen than the fat of rams, for rebellion is the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Okay, sometimes, church, yung attempt natin, di ba? In an attempt to make God's promises happen sa sarili natin, sa buhay natin, di ba? Gusto natin gawin yung sarili natin. Di ba? In 1 Samuel, yung sa binasa natin kanina, ang story nito, si King Saul at saka kanyang mga army, kinonquer nila yung mga Amalekites, yung the enemies, kinonquer nila. Pero ang instruction, ang command ng Lord kay King Samuel, destroy everything. Wasakin mo lahat. Instruction command ng Lord. Sirain mo, wawasakin ang lahat. So ngayon, sumunod naman si Saul na kinonquer nila yung mga Amalekites, nga lang nag-spare siya ng mga hayop, hindi niya pinatay, nag-spare siya para gagamitin niya pang sacrifice. Okay. Church, narinig mo na ba yung kasabihang doing the right thing on the wrong way? Yung alam mo naman tama, nga lang sa maling paraan mo siya ginawa. Now, ang ginawa ni King Saul, sinave niya yung mga animals na yun for sacrifice. Kasi inakala niya, pag sinave niya yun at sinacrifice siya kay Lord, matutuwa si Lord. Okay? Akala niya matutuwa si Lord. Pero, hindi. Doon pa nga nagalit ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord, ang instruction ko sa iyo is destroy everything. Pero ang ginawa ni King Saul, sinave niya, in-spare niya yung mga animals. So ngayon, kaya pumasok itong passage na to, that obedience is better than sacrifice. God prefers our obedience over sacrifice. Pag sinabi ng Lord na wait, stay. So this may sound harsh, church, but your sacrifice means absolutely nothing without obedience. Kasi akala ni King Saul, matutuwa ang Diyos pag isinacrifice niya yung mga yon. Pero hindi Siya po ay nag-disobey sa instruction ng Lord. Okay? And this leads to number 7. Number 7, those who wait for the Lord will inherit or will possess the land. In Psalms 37, verses 7 and 9, tinan nyo ha. Church, sa inyo pong kinaupuan, angkinin nyo po itong passage na to. Isipin mo, ikaw ang kinakausap ng Lord dito. Sabi po dito, be still. So alam natin na marami sa atin talaga ay nag-aantay. Ganon din po ako, ganon din kayo, mag-antay. Alam ng Lord na naghihintay tayo. Kaya ang sabi niya, be still. Sa mga words o mga language ng mga Gen Z ngayon, ang sabi diyan ay, chill ka lang. Relax ka lang, sabi ng Lord. Be still. Sa presensya ng Panginoon, chill ka lang. And wait patiently. Yun ang problema eh. We can wait, but not patiently. Tama? Ang hirap mag-antay, mga kapatid. Yung when you're driving, tapos yung naunahan mo sa toll gate, ay wala naman palang RFID. Diba? Naman, sabi ko, hindi ka nag-load. Ang tagal ka naman at least mga 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes lang yun ha, yung pag-antay na, pero naiinip tayo. Diba? And wait patiently for Him to act. Sabi niya, hintayin mo ang Diyos ang kumilos. Chill ka lang.
Don't worry about evil people. Kasi ang problema, minsan, naiinggit na tayo doon sa mga hindi naman mananampalataya, pero sila pa yung pinoprosper. Amen? Sabi, huwag ka mainggit. Huwag ka mainggit. In verse 8, stop being angry. Alam mo, may nabasa ako, stop being angry. Church, kasi yung daw word na angry, A-N-G-R-Y, isang word na lang, yung anger, magiging danger. Tama? So, stop being angry. Turn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm. Kaya ngayon po yung anger magiging danger. It leads to harm. Okay? So, for the wicked will be destroyed, but those who trust, those who wait in the Lord will possess or will be rewarded. Kaya sabi ko sa inyo kanina, church, may pagpapala yung marunong mag-intay. Amen? Let's be real, church. Napakalaking struggle talaga when people who don't seem to deserve it are getting blessed instead of you. Struggle yon sa atin. Bakit sila binibless? Hindi naman mananampalataya yung mga yun eh. Diba? Bakit ganun? Sabay naman kami umattend the prayer gathering. Sinagot na yung sa kanya, sa akin hindi pa. Aminin. You know, bakit ganon, Lord? Kung sino pa yung nanakit sa akin, siya pa yung pinagpala. Niloko nga ako nun eh. But God's word reminds us not to worry about evil people who are prospering. Church, huwag ka mag-alala doon, huwag ka mainggit doon. Because those who wait for the Lord will possess or will be rewarded. Pag binigyan ka ng Diyos ng pangako, kahit mukhang imposible, church, believe me, mangyayari yun. Mangyayari yun. Napatunayan na natin yan many times. Even in our prayer life, marami ka mga pinag-pray na ikaw mismo duda. Pero sinagot ni Lord. Basta remain obedient to His instructions. Para pag dumating yung pangako, nandun ka sa tamang posisyon. And then this leads to number 8. Don't lean on your own understanding. Kasi pinag-uusapan natin, paano ako mag-aantay kung ako na lang yung naghihintay? So don't lean on your own understanding. Church, gusto kong makita nyo itong picture na to. Na nakikita mo yung sarili mo that you're currently waiting. Sige nga, di ba? Nakikita mo yung sitwasyon mo na parang naghihintay ako na lang naghihintay. Lahat sila may trabaho na. Lahat sila sumweldo na, ako hindi pa. Parang lahat sila sinagot na yung prayer, ako hindi pa. Lahat sila may bahay na, ako hindi pa. Sila nakapag-asawa na, ako hindi pa. Meron kang inaantay. Now, sa pag-aantay mo, sabi, don't lean on your own understanding. Huwag kang umasa sa sarili mong kaalaman. Church, kasi baka meron kang inaantay, naiinip ka na, gusto mo nang tulungan si Lord. Sino dito yung gusto niya nang tulungan si Lord? Ikaw na naman. Pero di ba, yung sabi kasi, don't lean on your own understanding. Yung naiinip ka na, Lord, tulungan na nga kita, parang ang tagal mo eh. So, you'll do it your way. Kaya maraming namamatay sa my way. No? Ilan na ba? Hindi God's way eh. Yung my way kasi. Kasi nga, naiinip ka na. So, let's be honest. Let's be honest. Kasi half-truth lang po yun. Pag yung sinasabi ng enemy, ng devil sa'yo na, sige na, gawin mo na yan. Tagal-tagal naman yung promise sa'yo, hindi pa nangyari, gawin mo na. Diba? Alam nyo, yan po ay deception talaga ni Satan talaga yun eh. Sabihin niya sa'yo, wala namang mangyayari sa'yo. Kaya ang gagawin mo ngayon, ipipilit mo. Now, balikan mo yung life mo personally. Yung mga bagay na ipinilit mo, doon ka nagka-problema. Di ba? Doon ka nagka-problema, ipinilit mo eh. Hindi naman yan yung gusto ng Lord para sa'yo.
If you do things your own way, church, ako ang alam ko, if you do things your own ways, you'd be settling for less. Hindi pala yan yung best na gusto ng Lord para sa'yo. Hindi yan yung best para sa'yo. And I know other people, nandyan, nakikita natin. Sabihin mo pa, ba't ganun, pastor? Yung may mga kilala nga ako di ba? Mga kilala ko na sila na nga gumawa. Ayun, kita mo, binless. Kaya gusto ko na rin ang gumaya Di ba? Gusto ko na rin gumaya. Pero church, don't follow their lead. Don't follow their lead. Stay where God has you planted. Ang sabi ng Lord, chill ka lang. Wait ka lang. Meron ako mas magandang plano sa'yo. Don't lean on your own understanding. Don't lean on your own understanding. Church, you know why? Because there's a difference between counterfeit blessing and the true blessing of God. Yung counterfeit blessing, hindi naman pala kay Lord galing yan. Amen? Kasi pag si Lord nag-bless, pag si Lord nagbukas ng pintuan ng pagpapala sa'yo, walang makapagsasara niyan. Amen? So there's a difference between counterfeit blessing and the true blessing of God. Just because someone looks blessed, kasi di ba, mukhang pinagpapala na siya. Di ba? Iba ka na ngayon na. Di ba? Pero hindi naman ito mananampalataya, hindi naman ito anak ng Diyos. Just because someone looks blessed doesn't mean that they are. Di ba? Don't look over sa ginagawa nila and ifo-forfeit mo yung blessing ng Lord sa buhay mo. The waiting season may be long, but don't step out of God's will. Diba? Yun siya sabihin, don't lean on your own understanding. Church, huwag kang lalabas sa will ng Lord, or else mapapahama ka lang. Diba? Hindi dahil nakikita mo na akala mo ay bless sila, ang totoo nun, hindi sila talagang bless. Counterfeit blessing lang po yun. Iba talaga yung blessing pag kay Lord galing. Amen? And then, syempre, church, finally, this leads to number 9. Paano nga ba maghihintay? Kung ako na lang ang naghihintay. Church, wait with great expectation. Alam niyo po, hindi naman kasalanan ang mag-expect kay Lord Besides, siya naman ang nangako. Diba? Ito yung tinatawag na meron tayong attitude of expectancy. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangyari ngayon, di mag-expect ka ulit bukas. Pag bukas hindi nangyari, pag-isip mo, expect ka ulit kay Lord. So, wait with great expectancy. Diba? Hindi po kasalanan na mag-expect kay Lord. Pero kasi sabi nga, someone said, huwag ka nang umasa para hindi ka masaktan. Well, it may be true with human, but not with God. Maaring ganun sa tao, huwag kang umasa kasi masasaktan ka lang. Pero hindi kay Lord, ibahin nyo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ibahin mo si Lord. Amen? Yung attitude of expectancy. Di ba? Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 9? And let us not grow weary. Huwag kang magsasawa. Huwag kang mapapagod. Di ba? Kahit nakikita mo na yung mga hindi mananampalataya ay akala mo pinoprosper or bless sila doing something out of God's will. Huwag ka nang gumaya sa kanila. Let us not grow weary of doing good. Magpatuloy ka lang, gumawa ka lang ng mabuti. Ayusin mo lang ang buhay mo. Because in due season, we will reap if we do not give up. Diba? Dadating din yung time, church. I know that. And you know that. Diba? Alam mo yun, basta patuloy ka lang. Huwag ka magsasawa kasi dadating ang panahon. I-harvest mo lahat yung fruit ng labor mo. Amen? Amen? Now, wait with expectation. Kasi minsan nagiging complacent na tayo, no? Pag ang tagal mo naghihintay, hihintay ka na ng, di ba? Hihintay ka na, tagal na Lord, ang tagal na. Gano'n na ba katagal? 3 days na Lord Mainipin, ang tao mainipin 3 araw pa lang, yung iba nga 3 taon na naghihintay. Di ba? So, very tempting, pag matagal na tayo naghihintay, it's very tempting na mag-give up na tayo and stop believing. Diba? So, if you're struggling with this right now, church, gusto kong encourage ka, keep expecting. Huwag kang titigil mag-expect kay Lord.
Yun yung attitude of expectancy. Lagi kang umaasa kay Lord. Kasi sabi ng Bible, if we do not give up, we will reap our harvest. Keep expecting. Don't stop believing that something good is something to happen. Ganun yan at church. Pag gising mo, pag mulat mo ng mata mo, after mo mag-devotion, after mo mag-pray, umaasa ka na itong araw na to, may magandang gagawin si Lord. Amen. May magandang gagawin si Lord. Umaasa ka ba? Umaasa ka ba na may magandang gagawin si Lord sa'yo? Diba? Sabi ng Lord, my plans for you is never to harm you, but to give you peace and give you future. Yun yung sinasabi. Alam mo na may gagawin si Lord na maganda. Kaya continue to have faith when you cannot see any clear sign of the promise. Yun eh. Ang sabi ng Psalms 27:13, 14, I remain confident of this, Lord. Mananatili akong confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hallelujah. Makikita ko, Lord, yung kabutihan mo. Makikita ko yung provision mo. Ma-experience ko, mararanasan ko yung kabutihan mo, Lord. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Hallelujah, Lord. I remain confident of this. Hindi sa lahat ng araw masama. There are only polarities. Kung may negative na nangyayari sa iyo, may positive din na mangyayari sa iyo. Amen. Kaya sabi, be strong, church. Be strong. Take heart. Sabi niya, isa puso nyo to ha. Isa puso nyo to at mag-antay lang kayo kay Lord. May ginagawa si Lord at may gagawin si Lord para sa iyo. Wait expectantly. Church, when you put your trust in God, church, I believe He will never disappoint you. Pag sinabi niyang gagawin ko sa iyo to, He will. Maaring pakiramdam mo, medyo Lord, how long? Pero don't stop believing. Maybe waiting can be painful, but the longer you've been waiting, the more difficult it gets. Pero sabi ko nga, hindi naman ka habang buhay mag-iintay. Di ba? Hindi ka naman habang buhay mag-aantay. Dadating din ang time, you will reap your harvest. God will fulfill His promise. However, church, what you choose, ito na yung sinasabi natin. Siyempre, freedom of choice pa rin ito. Whatever you choose to do, habang ikaw ay naghihintay, matters. Importante. Importante. Paano gagawin ko, pastor? Sa pag-aantay. Yung gagawin mo kasi, habang naghihintay, yun yung importante. As much as what you're waiting for, kaysa doon sa inaantay mo. Church, believe that God is still working. Ha? Work is happening behind the scenes. May nangyayari na hindi natin nakikita. Trust God that His plans are good. Lahat ng plano niya sa iyo mabuti. Wala siyang plano para saktan tayo. God isn't making you wait to harm you. And then, while waiting, glorified Him. Glorify Him. Diba? Worship while waiting. Be obedient to God's instructions. And those who wait for the Lord will inherit or will be rewarded. And syempre, do not lean on your own understanding because we are limited. Pero nandyan ang Diyos. And wait with great expectation. Church, it's not bad to expect. Ang tanong, before we end, are you in the season of waiting? Meron ka bang inaantay? Meron ka ba kayo? May inaantay ba kayo? Meron kayo? May inaantay kayo? Dito kayo meron? Kayo may inaantay kayo? Church, galingan mo magantay. Amen. Galingan mo magantay. When I was singing that song earlier, inimpress sa akin ng Lord, anak, paano pinafight yung battle mo? Sabi ko, Lord, this is how I fight my battle. I wait. Wait lang ako kasi wala naman ako magagawa eh. Pero alam ko ikaw, marami kang magagawa. Oh, amen, no? Wait lang. Wait lang. Hindi ka bababayaan ng Diyos, hindi ka iwanan ng Panginoon. May natutunan po ba tayo?
Church, wait lang. Alam ko, mahirap na ngayon mag-wait kasi mainipin na tayo. Pero yan ang instruction ng Lord. Wait lang kasi yung inaantay mo, yun yung best para sa'yo.